Paano napapakilos ng likido na ito ang mga sasakyan? At napapagana ang mga appliances at gadgets sa loob nito? Marami sa atin ang nagtataka sa 1 litro nito. Kaya munang maglakbay ng 10 kilometro na ikaw ay naka-aircon habang nanunood ng TV. O di kaya nakikinig ng kanta sa loob ng sasakyan. Wait, kung iisipin natin ng 10 kilometro, para ka nang naglakbay niyan simula sa Rizal Park, which is ang kilometer 0 natin, papunta sa Naya Terminal 1. Ganyan mo marirealize kung gaano kahalaga ang likido na ito. So sa video na ito, aalamin natin paano nga ba napapagana ng gasolina ang mga sasakyan. Simulan muna natin sa kung paano nagawa ang gasolina. Mahigit milyong taon na ang nakalipas nang ang mga organismo sa dagat, katulad ng mga algae, plankton at iba pang organismo ay namatay. Sa paglipas ng panahon, ang kanilang katawan ay natatabunan ng mga sediment at bato. Habang kumakapal at lumalalim ang mga nakapatong na sedimento at bato, ito ay nag-create ng pressure at mataas na temperatura na nagre-resulta sa pagbago ng organic matter at nagiging natural gas at crude oil na pangunahing materyales sa paggawa ng gasolina. Ang crude oil o katulad nito ay kinukuha galing sa ilalim ng lupa gamit ang pag-drill ng pipe katulad nito. At ito ay dinadala sa oil refinery para i-process na tinatawag na distillation. Sa proseso na ito, pinapainit ang crude oil sa malaking temperatura at isa sa mga nabubuo dito ay ang gasolina. So alam natin na ang gasolina ay madaling magliyab katulad nito. Pero kailangan ng gasolina ng hangin at init para ito magliyab. So para mas madali nating maintindihan, gasolina or fuel, hangin or oxygen, at init or heat equal to apoy or fire. Ang sasakyan ay mayroong makina. Sa loob nito ay may crankcase, piston, connecting rod. May 2 butas na tatawagin nating intake at exhaust at 2 takip na tatawagin nating valve. May 4 na proseso kung paano gumgana ang makina ng digasolinang sasakyan. Ang tawag dito ay 4-stroke cycle. Para mas maintindihan natin, sa unang proseso ay ipapasok ang gasolina at hangin sa intake na butas kasabay ang pagbaba ng piston. Ang tawag dito ay intake. Sunod na proseso ay tataas ang piston hanggang sa makompress ang gasolina at hangin. Ang tawag dito ay compression. Sunod magbibigay ng spark o init ang spark plug. Wait, alam natin kanina na ang gasoline, hangin at init ay nagpro-produce ng apoy o fire. Pero dahil nakakompress ang gasolina at hangin ang mapro-produce nito, ay pagsabog na mako-convert sa diritsong puwersa. Ang tawag sa proseso na ito ay combustion. Dahil nasunog ang hangin at ang gasolina nakaka-produce ito ng usok, sa pag-akyat ulit ng piston dahil sa momentum na nagawa ng pagsabog, lalabas ang usok sa exhaust na butas na nakikita nating usok sa tambutso ng sasakyan. Ang tawag sa proseso na ito ay exhaust. So para madali nating maintindihan, intake, compression, combustion, at exhaust. By the way, dagdag kaalaman sa tuwing magkakadyot tayo ng sasakyan or sisipain natin ang kickstarter ng motorsiklo, ang nagagawa natin ay intake at compression. Kapag hindi nagbigay ng spark or init ang spark plug, hindi aandar ang motor o sasakyan dahil hindi nabuo ang combustion o pagsabog. Kaya ang una nating chine-check na parts ay ang spark plug kung okay pa. Alam nyo rin ba na sa average na gasoline engine, ang 1 litro ng gasolina ay nakakapag-produce ng 5,000 na combustion o pagsabog na nako-convert sa 10 kilometrong layong distansya. Wow! Amazing, di ba? So dahil sa 4 na proseso, kaya umiikot na ang crankshaft ng makina. Ito ay eco-convert papunta sa gulong, katulad nito, at sa alternator para maging electrical energy, katulad nito. At yun, nalaman na natin kung paano ang gasolina napapagana ang sasakyan at ang electrical appliances nito.
At dito na nagtatapos ang maikling kalaman na nagsimula sa tanong na paano. Kung gusto nyo pang mga video na katulad nito, huwag kalimutan mag-subscribe at mag-follow sa page na ito. Maraming salamat. Bye!